Isang magandang araw naman po sa ating lahat mga katambayan. May nagtatanong pala sa atin kung huminto na ba tayo sa pagbibenta ng ating mga heritage chickens. Hindi pa po, meron pa tayong mga alaga dito. Kunti nga lang yung ating mga naiwan po ng mga heritage chickens, yung ating black Astolorp. May black Capper tayo, yung iba may Hubbard. At nasa ano lang po ito, nasa Siam. Hindi nga lang muna tayo kumbaga sinama natin sila sa isang kulungan. Hindi pa natin nagawa yung breeding area po nila doon sa isang pabahay po natin. Pag nagataon po na hindi na tayo busy, yan po yung unang-unang gagawin po natin para mag-breeding po tayo ulit. Malaki kasi yung kitaan dito kumpara po sa native chicken. At kung makakuha tayo ng customer na madami yung bibilhin, sigurado po malaki yung kikitain natin, kaya hindi pwedeng walain po natin ito. Napakalaking tulong po yan sa atin pag nagkataon na may order tayo. Kahit yung sisiyo nga ay talagang one time big time pag nakakuha tayo ng 100 heads na order na sisiyo, mga RTL at saka rooster. At sa ngayon nag-focus muna tayo sa ating pag-native. Pag nagkataon na magawa na po natin yung ating pabahay, dyan na po tayo mag-umpisa. Since nilagyan po natin ng karton po dito, di talaga maiwasan na yung ating mga alagang native at saka heritage chickens na mag-itlog po dito. So gaya po nito, may nangitlog, dalawa. Back to business po tayo ngayon mga katambayan. Maglo-load po tayo ng mga itlog para incubate at magparami ulit ng ating mga alaga po dito. So ito yung kaunahan po na kukuliktahin po natin yung mga itlog po ng ating mga native at saka heritage chickens. Magpapapisa tayo para sa ganon kung may maghanap, may maibenta po tayo. Kung yung focus po natin ay heritage chickens dati, ngayon pangkarni muna kasi yan muna yung ating available. So kung ano po yung available, yun po yung ating ibibenta. Pag-usapan natin ngayong araw mga tambayan yung pagnegosyo po sa pagbibenta ng itlog po ng native chicken. Yung native chicken po, pwede rin po natin pagkakitaan yung kanilang mga itlog. Napakaganda po nito na pang business po, pang dagdag kita sa ating manukan. Lalo na napakamahal po ng itlog ngayon sa merkado. Yung itlog po ngayon na nabibili po natin na galing po sa White Leghorn ay nasa 250 to 60 to 70 yung per tray. Kung yung native yung ating pag-usapan, pwede po natin ito maibenta po sa halagang 250 din po. Napakaganda din po ito na dagdag kitaan sa ating manukan. Marami din pong bibili nito mga katambayan, lalo na organic yung ating manok, galing talaga sa free-range chicken, sa ating mga native. So hindi ka magsisisi kung magbenta ka rin po nito. Lalo na po pag madami yung inyong mga inahin, talagang napakaganda. At itong mga nakulikta natin ngayong buwan, yung sa ating manok, nasa 2 weeks yung collection po natin. Nasa 40 plus yung ating nakolekta na itlog. So gagamitin po natin ito pang papisa para sa ganon may pang tayo sa ating pangkarning manok, matugunan natin yung paghahanda na rin po sa pagtungtong ng November at saka December. 2 to 3 months old na mga sisiw o yung mga native, kaya na po natin yung magbenta po. Umaabot na po yan ng 1 kilo, kaya napakaswerte natin ay nag-start na po mangitlog yung ating mga native at saka heritage chickens, nagpapakasta na. So yan, dagdag kita yung ating incubator po. Nadala na din po natin dito. Yun nga lang, nandun sa may malapit dagat. So titingnan natin kung ano po yung kumbaga kung saan maganda yung ating pagkakaposisyon doon sa ating incubator. So yan, madumi nga lang, basta native, di talaga maiwasan na yung ating mga itlog, madumihan na ka ng mga ipot. So normal po yan mga katambayan, lilinisan po natin ito bago i-load sa incubator. So sa pag-load po ng itlog sa incubator, dapat talaga linisan, i-disinfect yung ating incubator. Maganda yung ating incubator. Yung temperature, check po natin kung nasa tama ba, 37.3 to 38. Ang kumbaga pinakamataas 38, pero nasa between 37.3 to 37.8 lang po yan. Lumalagpas na po yan pag mainit yung panahon. So sa ngayon, yung ating panahon po maganda ngayon. Nung mga nakarang linggo, napakapangit po.
naapektuhan yung ating mga alaga dyan pag sa pangingitlog. Pero wala naman problema, basta maganda na yung pabahay natin, yung ating pagkain maganda naman. So normal yung kanilang pangitlog, hindi po bagsak yung pag-produce nila. Yan, hindi pa natin alam kung nangitlog na pa talaga lahat ng ating mga native. Pero sigurado po ako sa susunod na buwan, sigurado 100% o 80 to 100% nangingitlog na po yung ating mga native kasama yung ating mga healthy chickens. Punta tayo sa ating incubator area. Ando naman yung ating manukan katambayan at yung ating incubator ay andito. Maliit lang yung dinala po natin. Nasa 120 capacity. Yung dagat, front beach, yan. Ang ating itlog. Linisan po natin yan bago natin i-load. Pag yung itlog po lumutang, ibig sabihin luma na yung itlog. So ito bago, malaki yung chance na mapipisa. At sigurado may laman talaga ito kasi nga may lalaki naman tayo. Yung malinis. Yung ating mga itlog at tambayan, may mga maliliit, sigurado po mga bagong inahin po yan. Kakapangitlog pa lang, pero malaki yung chance na mapipisa kahit maliit. May mga native din po kasi tayo. So yan po yung ilo-load natin dito sa incubator. Yan. Masagilid lang. Kung ulan, tatakban na po natin dyan ng trapal. Subok na po yung ating incubator katambayan. Nasa 3 years na po ito na ginagamit po natin. Expected po natin na mapisa kahit 75% sa ating 40. Pino po yan. Hindi ka natalo sa ilulod mong itlog. Nabanggit ko nga last time sa uling video po natin na native chicken na walang hinto po mangitlog, o kumbaga parang heritage mangitlog. Yan po yung, ito po yung time na pwede natin gawing negosyo yung pagbibenta ng itlog sa ating mga alaga. Kahit ilagay na lang po natin na aabot ng 50 heads yung ating inahin po dito na mga native, kahit 50% po ang mangitlog niyan sa isang araw, 25, o kahit sa 3 araw po makakolekta po tayo ng 2 tray, hindi ka na po lugi po dyan. Makakabenta ka po ng 500 sa 2 tray. Sa ngayon kasi yung bintahan po ng itlog sa tindahan nasa 10 pesos. So kung makakolekta ka po ng 60 na itlog sa loob po ng 3 araw minimum, may kita ka na po dyan. Malaki na yung kikitain nyo po. Napaka laking dagdag panggastos yan sa ating mga alaga dito. At yun nga, nabanggit ko rin po last time na pag nagpaitlog tayo ng paitlog sa ating mga native, mas maganda po talaga na maganda yung ating pagkain. Hindi stress yung ating mga alaga, nakakapagala, happy, gaya po ng ating setup po dito. Kita nyo po, kakatapos na po natin magpakain sa kanila. At ngayon po ay nagmimerienda na po sila ng mga dahon-dahon, nagpaparelax. So yan po yung nakakatulong po sa ating mga alagang inahin na mag-produce ng magandang itlog. Kahit native po, kayang-kaya po gawin nila yung paggawa ng itlog o pag-produce ng itlog ng ating mga healthy chickens. Ako kasi dito nagpapakain mga alas 3 ng hapon at saka pagtunto ng alas 4 gaya po ngayon. Yan, nagpaparelax na po yung ating mga alaga. Pumupunta sa mga gilid-gilid, nagpapainit. So yung mga ganitong setup, talagang magiging happy yung ating mga alaga. Lagi pong tatandaan na yung manok po natin pag happy, productive po yan sila. So yan po yung aking experience po talaga sa pag-aalaga ng manok. Yan na po yung kaganapan ngayong araw mga katambayan, at maraming salamat po para sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po ay consider niyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay na po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shout out muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Alvin Lubigan, Julius PWD Vlogs, Johnny Borja, Gutor Channel, at sa mga nanood po dyan ngayon, shout out po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shout out, isa shout out ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi. Bye bye.